A biblical answer to Calvinism and modern textual criticism. Tayo po muna ay mananalangin sa gabi pong ito. Aming Ama sa Langit, salamat sa inyo pong doktrina, salamat sa iyong katuruan. Dalangin po namin na ito po yung maging malinaw sa aming lahat. Sa ngalan ng Panginoong Hesus, Amen and Amen. Mga kapatid, English po itong ating outline at ang ating pong Bible ay English din. Sisikapin po na inyong lingkod na Tagalogin. Okay? Kung magbasahin man natin sa English ay sisikapin ko pong Tagalogin alang-alang po sa lahat mga kapatid ng atin pong mga tagapakinig. Kapag sinabi nating biblical answer to Calvinism, ibig sabihin tatalakayin po natin ang mga tungkol sa doktrina ng Calvinism. At the same time, itong modern textual criticism. Ito po yung may kinalaman sa Bible versions. Okay? Ito yung may kinalaman sa mga original na Bible o yung saan kinuha yung ating Bible. Kasi po, malaki ang nagagawa ng issue tungkol sa Bible versions tungkol sa doktrina po ng Calvinism. Ayan. Kaya mga kapatid, kapag hindi po natin iyan na tukoy ng maayos ngayong gabi, ay kahit na anong galing mong magpaliwanag, kapag iba't ibang Bible ang panggagalingan ng iyong paliwanag sa doktrina, mahihirapan tayong ipanalo ang atin pong argumento, mga kapatid. Okay? Kagaya po ng halimbawa, ikaw ay makipag-usap o makipagdebate sa mga Iglesia ni Cristo at sa mga Sabadista. Okay? May magagaling talaga silang debater, mga kapatid, at gagamitin ang lahat ng version ng Bible upang patunayan na sila po ay tama. Ngayon, kapag ikaw ay sumali or pumayag ka na makipagdiskusyon, mga kapatid, at maraming Biblia ang gagamitin at saka yung mga encyclopedias na yan, ang magiging basis para ikaw ay maging panalo ay yung bilis mong mag-isip at magsalita at may kaunti pong pangninindak o paninindak dun sa kasama mo. Okay? Pero pagka po ang usapan ay isang version lang ang babanggitin or gagamitin, yan, sigurado po yan mga kapatid. Maganda po ang diskusyon kapag ganon. Pero, kagaya nga po mga kapatid, iniiwasan na po natin yung verbal debate sapagkat ang nangyayari po dyan ay nagiging insultuhan na lamang sa bandang huli mga kapatid. Okay? Ngayon po mga kapatid ay hindi tayo makikipagdebate at naman pong ilalatag kung ano po ang ating stand mga kapatid. Tayo po ay hindi sumasang-ayon sa doktrina po ng Calvinism at hindi rin tayo sumasang-ayon sa pamamaraan po nila ng paggamit ng iba't ibang version ng Bible para patunayan ang kanila pong doktrina. Okay? Yan, a biblical answer to Calvinism and modern textual criticism. Why the Bible issue matters in Calvinism debate. Ayan, sa mga debate po ng napakaraming nakikipagdebate sa mga Calvinism, malaki po ang issue o malaki po ang pakinabang sa kanila, mga kapatid, kapag ang gagamitin po ay iba't ibang version ng Bible. At may dahilan kung bakit ganon. Tatalakayin po natin yan ngayong gabi, mga kapatid. Okay? The debate over Calvinism is not merely about theology, it is also about authority. Kapag kasi pinag-usapan yung theology, ibig sabihin yung aral, yung doktrina, doon sa kanyang pananampalataya, mga kapatid, malaki po ang issue ng, hindi lamang po issue ng theology, pag pinag-usapan natin ng Calvinism, hindi lamang po theology, hindi lamang yung doktrina ang pinag-uusapan natin. Pinag-uusapan din natin kung saan kukunin, huhugutin yung doktrina. Kasi kung iba-iba ang pagbabatayan ng doktrina, mahihilo lang tayo mga kapatid, magagalit lang tayo, mapipikon lang po tayo. Kaya kinakailangan linawin po muna natin saan ba kukunin ang ating doktrina kung pag-uusapan natin ang doktrina. Calvinism frequently appeals to reconstructed Greek texts. Pag sinabing reconstructed, hindi po naniniwala ang mga Calvinist na meron pong standard na Greek na dapat gagamitin o Bible na gagamitin, mga kapatid. So, kinakailangan
may doon kang katalasan at katalinuhan ng pag-iisip, dapat alam mo ang Greek. Okay? Upang masabi mo na ito talaga ang meaning niyan. So, para bang ang makakaintindi lang talaga ng Bible ay yung marunong po na marunong umunawa ng Greek and Hebrew. Okay? So, pag ganyan ang usapan mga kapatid, hindi po ganyan ang tinuturo ng Bible mga kapatid, sapagkat ang ating Biblia at ang Panginoon, nais po niya na lahat ay makaunawa ng katotohanan. Kung ang pagkaunawa pala sa katotohanan ay dapat magtapos ka muna ng college at dapat mag-aral ka muna ng Greek and Hebrew, ay hindi na po tayo papayag yan mga kapatid, sapagkat hindi po ganyan ang paraan ng Diyos. Okay? Mamaya po, ating didiscuss po yan one by one. Ano pa? Calvinism frequently appeals to modern textual criticism. Ibig sabihin, pag sinabing criticize, kinikriticize yung mga verse sa Bible at hindi po yan agad basta maniniwala at hindi nga po sila naniniwala na ang King James ay siyang dapat gamitin. Opo? Kaya mga kapatid, napakarami pong mga Calvinist, hindi po talaga sila King James. Okay? So dapat po yan ay maintindihan po ng nating lahat mga kapatid. Next, manuscript theories. Sila po ay napakaraming teorya. Okay? Hula-hula tungkol po sa manuscript. Kaya po pag mag-usap tayo ng doktrina sa kanila, nakakahilo po yan mga kapatid. Kapag pumayag kayo na yung tatlong yan, reconstructed Greek text, modern textual criticism, and manuscript theories. Okay? Kasi ang habang usapan talaga niyan, napakahaba ng usapan na yan mga kapatid. Ha? Ano pa? Scholarly consensus. Ibig sabihin, kung alin yung pinaka maraming boto na ang paliwanag ay tama ayon sa mga scholar, ayun ang tama. So lumalabas, sino ngayon ang magsasabi ng tunay? Okay? Yung salita ba ng Diyos na nababasa o yung nagpapaliwanag nito? Okay? Pagka po ganyan mga kapatid, hindi po tayo pwedeng makatiyak ng tamang doktrina kapag ang basis natin ay yung mga taong nabubuhay ngayon at nagpapaliwanag, mga kapatid. If no Bible is final, then doctrine becomes fluid. Ano yung sabihin mga kapatid? Ha? Pag sinabing fluid, liquid po yan, di ba? Fluid is liquid mga kapatid. Kung saan ang shape, doon po siya pupunta. Tama? So, ibig sabihin, wala pong final. Ang mga Calvinist ay wala pong final authority. Sapagkat ang final authority nila ay ang kanilang isip, ang kanila pong kakayahang mag-isip. Mga kapatid. So, pag hindi ka matalino, pag hindi ka nag-aral, hindi ka paniniwalaan. Ganyan po sila, mga kapatid. If the text is uncertain, theology becomes negotiable. Yun na po. So, pagka hindi po tiyak yung pong pagkukunan, negotiable ang doktrina. Hindi, para sabihin lang, hindi yan absolute. Subjective yan. This is not a small issue, mga kapatid. Hindi po ito maliit na issue. The doctrines of unconditional election, limited atonement, and irresistible grace are often defended using modern translations that reflect Alexandrian textual decisions. Mamaya po atin pong mauunawaan mga kapatid. Kaya po parang tama itong Calvinism sapagkat mga kapatid, gagamit po sila ng modern version or ng translation ng Bible na kinuha po nila sa Alexandrian text. Ano yung Alexandrian text, Pastor? Mamaya po ipapaliwanag ko yan. Yung Alexandrian text, mga kapatid, okay? For initial information, ito po ang pinanggalingan ng Bible na tinatranslate ngayon sa modernong panahon. Lahat po ng mga modern versions, bukod sa King James Bible, dito po galing sa Alexandrian text. Ibig sabihin, yan po ang basis po nila. Okay? Yan po yung pinaka-blueprint ng kanila pong mga
translations. Kaya mapapansin nyo, magkakahawig, magkakamuka, may binago man konting-konti lang. Pero i-compare nyo sa King James Bible, ha? I-compare nyo sa King James Bible, talaga pong ibang-iba, mga kapatid. But the real question is deeper. Has God preserved His words in a final, accessible form? Tayo po na mga King James Bible believers ay nagsasabi ng yes. Andito po ang reason bakit po tayo ay naniniwala na ang ating final authority ay nakasulat, hindi po ito doon sa taong nagpapaliwanag sa pulpito o nagtuturo sa atin. Kasi pag wala pong final authority na nakasulat, mga kapatid, ay lugaw ang doktrina po natin. Mga kapatid, at yan po ang reason bakit na ipapanalo at marami po ang nakukuha ng mga Calvinists. Dahil po, hindi muna napag-usapan kung ano ang authority o saan kukunin ang tamang doktrina. Okay? Kasi pag binigyan ka nga naman ng verse, kaya po nilang dalhin at ipaliwanag na tama ang Calvinists o ang Calvinism kapag ang doktrina o kapag ang Bible na gagamitin ay lahat ng version. Depende sa umaayon, kung yung version na yun ay umaayon sa kanilang doktrina. Number 1, inspiration and preservation. Pag-usapan po natin ito, inspiration and preservation. Did inspiration end with the originals? Ito ang tanong. Yung po bang pagkakaroon ng hininga o sabihin po nating buhay ng Diyos. Pag sinabi kasi nating inspiration, may hininga o may buhay ng Diyos. Okay? Did inspiration end with the originals? Pag sinabing originals, yung pong unang-una, ano ba yung mga originals? Saan ba sinulat ang Bible? Unang-una. Sa bato, yung Ten Commandments. Saan pa? Sa mga balat ng hayop. Sa mga bato. Okay? So marami pong pinagsulatan ang originals. Kaya lang pag nasira na, kagaya po ng original na mga bato na kung saan ay sinulat po yung pong Ten Commandments, mga kapatid. Di ba nabasag po yon? Tapos ipinasulat uli, mga kapatid ng Diyos kay Moses. Okay? At marami pang mga pagkakataon na ang salita po ng Diyos ay naisulat kung saan-saan, yun po ang original. Okay? At ayon po sa theory ng marami pong Calvinist, yun po ang may hininga lamang ng Diyos. Yun lamang talaga mapagkakatiwalaan. Naku, may problema po yan kapag ganyan. Ha? Tatalakayin po natin yan. Sabi po ng mga critics, at hindi naniniwala mga kapatid sa final authority ng scripture, yung nakasulat mismo, critic says, inspiration only applied to the original writings, not to translations. So, hindi sila naniniwala na ang translation, kasama ang King James Bible, hindi sila naniniwala na ito po ay inspired. Simple lang ang ibig sabihin ng inspired. From the word inspired. Inspire. Okay? Inhale. Exhale. Okay? So, yun po. Pag sinabing inhale, humihinga ka. Pumapasok po yung hininga mo. Yan. Ibig sabihin po, buhay. Pag sinabing exhale, lumalabas yung hangin. Expired ang tawag doon. Okay? Inspired, dalawa lang naman yan eh. Inspired yung Bible mo or expired. Pag sinabing inspired, may buhay. Pag sinabing expired, walang buhay. So, ayon po sa mga Calvinists, ayon po mga kapatid sa mga critics, okay, ang tangi lamang pong mapagkakatiwalaan at may buhay ay yun pong original. Okay, certainly, Scripture teaches original inspiration. Mayroon pong sinasabi mga kapatid na nakasulat naman talaga sa Bible na ang may inspiration po, mayroon pong buhay yung original. Tingnan po natin. 2 Timothy 3:16. Nung isinulat po ito mga kapatid, hindi pa po tapos ang Bible. Alam niyo po ba yan? Hindi pa po tapos ang Bible. Buhay pa si Apostol Pablo dito, pero sinabi niya, all Scripture is given by inspiration of God. At ang tinutukoy po dito, mga kapatid, nung sinulat po ito ni Apostle Paul, sa verse 15 kasi, and that from my child, there was known the Holy Scripture.
Ang tinutukoy po ay nalalaman na daw ni Timothy ang mga banal na kasulatan. So, ang tinutukoy po doon ay Old Testament scriptures. Hindi pa po na-compile ang New Testament scriptures. Kaya po yung 2 Timothy 3:16, ang tinutukoy po dyan mga kapatid, naniniwala ko ay lumang tipan, yung original scripture na preserve ng mga scribes. Pero hindi po limited. Kasi itong verse na ito ay hindi po, ang ginamit po dyan ay is given. Hindi po was given. Ibig sabihin po, dahil ang scripture ay tuloy-tuloy pa na isusulat at hindi pa tapos ang pagsulat, ang bawat madadagdag na scripture ay may hininga ng Diyos. Ibig sabihin, kasama po yung sinusulat ni Apostol Pablo. Hindi po ito tumutukoy lamang sa original doon po sa lumang tipan. Okay? All scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. Ano pa? 2 Peter 1:21, for the prophecy came not in old time by the will of man, but holy men of God spake as they were moved by the Holy Ghost. Hindi po, ang inspiration dito ay hindi tumutukoy sa tao, kundi po sa scripture. Okay? Now, ang point dito ay ito, mga kapatid. Wala naman tayong pagtatalo, wala tayong pagtatalunan kung ang original po ba ay inspired. Of course, inspired. Salita ng Diyos yun eh. Okay, but ito ang problema. Kung yung original lamang po ang inspired, okay, the original manuscript no longer exists. Ito ang problema. Hindi na nga po nag-i-exist yan eh. Di ba? Yung bato na luma, nabasag, nawala. Yung sinulat doon sa parchments, doon po sa balat ng hayop, na luma, nawala. Paano yun? So, ang mangyayari, kokopyahin. Pag kinopya, ang tanong, inspired pa ba yun? Ayon po sa mga critics, hindi. Now, dyan po magkakaroon ng problema, mga kapatid. Bakit? Hindi na nga ho nag-i-exist. Ibig sabihin, wala nang inspired na scripture ngayon. Kung walang inspired na scripture ngayon, ano ang hawak nating mga Bible ngayon? Expired. Sila na lang yun. Tayo hindi naniniwala, mga kapatid, na expired ang ating Bible. If inspiration applied only to documents that no longer exist, then today, we possess only copies of lost inspiration. That would mean no believer holds the final authority in his hands. Yet Scripture teaches not only inspiration, but preservation. Amen? Yun po ang pinaninampalatayanan natin, mga kapatid. Naniniwala po tayo na ang inspiration ay hininga nga po ng Diyos. Kung ang original ay may hininga ng Diyos, pag isinalin mo ito o kinopya mo ito faithfully by the help of the Holy Spirit, ang tanong, papasok din po ba doon sa scripture na kinopya nila ang Espiritu ng Diyos? Langit at lupa'y mawawala, ngunit ang aking salita'y di mawawala. That's why naniniwala tayo, pinreserve ng Diyos ang kanyang salita at yung pinreserve na yon ay mayroon pa ring inspiration, mga kapatid. Hindi nawawala ang inspiration. Kasi kung nawawala po ang inspiration, ay sabihin na natin ng diretsyo, walang inspired na Bible today, therefore, lahat ng hawak natin, walang hininga ng Diyos. Ganun lang po kasimple yun, mga kapatid. Okay, Psalms 12:6-7. Look at this. The words of the Lord are pure words, as silver tried in the furnace of earth, purified 7 times. Thou shalt keep them, O Lord, thou shalt preserve them from this generation forever. So maliwanag po, ang mag-iingat, ang magpipreserve ng kanyang salita ay hindi tao, kundi ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Why? Sapagkat siya ang author ng Bible. Papaano pong mawawala ang salita ng Diyos? Hindi po pwedeng mawala ang salita ng Diyos. At habang ang salita ng Diyos ay naririto, kasi dyan, sabi po dyan sa verse, ipipreserve niya from this generation. Kailan yung generation na yan? Nung sinulat ni David.
hanggang sa panahon natin ngayon. Mga kapatid, ibig sabihin po na preserve ang kanyang salita at ang salita ng Diyos, all is scripture is given by inspiration of God. So ibig sabihin, inspired ang Bible. Ang ginamit ay is given by inspiration. Hindi sinabing was given by inspiration. Therefore, ang Bible na hawak natin ngayon, kahit ito'y translation, kahit ito'y copies ng mga na galing dun sa pinaka-original mga kapatid, ito ay buhay, dapat meron tayong final authority. Ang Calvinist hindi po naniniwala dyan. Kaya dun pa lang sablay na. Okay? Amen, mga kapatid. God did not merely inspire His words, He promised to preserve them. Okay? He promised to preserve them. Preservation must be real, not theoretical. So, hindi lang ito theory. Siguro, hindi ganon ha. Kailangan maniwala tayo kung ano po ang nakasulat sa Bible. Hindi po siguro mga kapatid. Kasi meron pong nakasulat eh. The KJV position maintains, tayo po ito. Inspiration was given to the original. Yes, totoo po yun. Was given to the original. Pero, gusto ko pong maunawaan po natin. Ang banggit po sa 2 Timothy 3:16 ay is given. Okay? Totoo po na merong inspiration sa original, pero hindi ibig sabihin nun nawala po, mga kapatid. Okay? Yung inspiration. Kasi hininga nga po yan ng Diyos eh. Ha? Hininga ng Diyos na nasa mga letra ng kanyang salita. Preservation guarantees the continued availability of those inspired words, mga kapatid. Available pa rin yung words na yon at inspired pa rin yon. The authorized version represents that preserved standard in English. We believe, mga kapatid, kahit saan po ninyo po yan i-translate, no? Ang King James Bible or ang yung original pa noon, yung mga galing po doon sa manuscript, mga kapatid, kahit saan po yan i-translate. Okay? Basta't faithful yan ng pagkaka-translate, yan po'y may hininga ng Diyos. Okay? Kahit na ano pong lengguwahe. Kahit ako'y magkopya or mag-translate sa Tagalog ngayon, basta po yan ay eksakto doon sa sinasabi noong pong Bible mismo na pinagsisipian natin, inspired pa rin po yun. May hininga pa rin po ng Diyos yun, mga kapatid. At ang katakataka, bakit tayo naniniwala na ang King James Bible ay inspired talaga? It's because ang global language, ang international language ay English. Amen, mga kapatid. Okay? The humility of the King James translator does not negate providence. Kasi sinabi kasi po ng mga King James translator na hindi kami perfect. At hindi namin kiniklaim na ang ginawa namin ay perfect. Yun po yung kanilang humility. Okay? Pero tandaan po natin, wala namang sumulat ng Bible na perfect ka. Kahit nga po yung mga original writer ng Bible, kagaya ni David, kagaya po ni Moses, bakit? Ito bang mga taong ito perfect? Sila ba po ba'y mga sinless? Hindi. Amen. Kaya mali po yung argument na yun. Magkakaroon lang ng perfect Bible kapag perfect yung sumulat. Ay wala namang perfect na sumulat eh. Lahat naman po tayo makasalanan, di ba mga kapatid? Pero ito po ang the best, ito ang the best na atin pong dapat maisip, mga kapatid. Ang Diyos ay gumabay, ang Diyos ang author, ang banal na spirito ang nag-ingat sa pagsusulat nila. Now, listen. Ang Diyos ay may kakayahang gamitin ang hindi perfect na tao para isulat ang kanyang salita at mag-produce pa rin ito ng perfect Bible kahit hindi perfect, mga kapatid, ang sumulat. Yan po yan. Okay? God has often used imperfect men to accomplish perfect purposes. Andiyan po yung mga verses. Okay? Number 2, preservation and final authority. Preservation and final authority. Is there a settled Bible?
Is there a settled Bible? Pag sinabing settled Bible, nakasettled na. Final na. Another objection states, preservation does not require one flawless translation. So, sabi niya, hindi nangangailangan ng flawless translation para ma-preserve ang Word of God. That sounds reasonable until we ask, where is the final authority? Kung ganyan ang pangangatiwiran, nasaan po yung pinaka magsasabi na yung magsasabi ng pinale? Ito na ang final. If preservation exists only in the scattered manuscripts, variants and scholarly construction, then no Bible in your hand is final. Authority shifts to textual critics. Ano ibig sabihin? Pag hindi tayo naniwala na nakasulat po at meron na tayong final authority na hawak ngayon, malilipat ang ating tiwala doon sa mga matatalinong nangingritiko sa Bible. At saka doon po sa mga manuscript, doon sa mga pinagkunan po ng pinangkunan po nito. Oh? So, kung ganun mga kapatid, wala po tayong hawak pala na pwedeng basahin everyday para sabihin natin ito ang Word of God. At kapag magpipreach tayo sa pulpito, hindi natin pwedeng masabi na this is the Word of God. Hindi natin pwedeng masabi yon kung ito po ay tama. So, ang damang kaisipan ay mayroong final authority nakasulat. Ito po yung nakasulat sa King James Bible. Jesus said, Matthew 24:35, heaven and earth shall pass away, but my word shall not pass away. Amen? Not merely thoughts, not merely doctrines, ang ipipreserve niya, ang mananatili, ang hindi mawawala ay ang kanyang salita. Hindi lamang yung thoughts, hindi lamang ideas, hindi po lang doctrine, mga kapatid. Sa Psalms 119 verse 89, the Bible says, forever, O Lord, Thy word is settled in heaven. So, ang liwanag po sa talatang ito na nakasettled na po sa langit ang salita ng Diyos. If God's word is settled in heaven, it must also be settled somewhere on earth. Otherwise, believers are left with perpetual uncertainty. Alam niyo po, pag wala po tayong final authority na makikita at mahahawakan at mababasa today, huwag kayong maniwala doon sa nagsasabi na ako'y tiyak na ako'y ligtas. Anong basis mo na tiyak kang ligtas? Hindi mo nga alam kung yung pinagkunan mong verse tama. Kasi hindi ka naniniwala na perfect yung Bible mo. Di ba? Laking question nun, mga kapatid. Kung magiging stricto lamang tayo, sasabihin ko sa inyo, mga kapatid, ang tanging lamang po nakakaalam talaga at tunay na ligtas ay yung pong naniniwala na ang Diyos ay hindi sinungaling sa kanyang pangako at meron siyang pangako, hawak ko, Bible. Ngayon, kung may mali ito, paano ko nakakatiyak na yung pinangahawakan kong verse sa 1 Corinthians 15:1-4, sa Ephesians chapter 1 verse 13, sa Ephesians 2:8 and 9 ay tama? Di ba? Yan. Calvinistic theology often depends on academic reconstruction of text. Yun ang tatalino nila Mas marunong pa sila sa Diyos, mga kapatid Sapagkat kaya daw nilang, kaya nga ang tawag sa kanila ay mga critics, textual critics. Kaya nilang, hindi yan tama. Kanino ka ngayon maniniwala? Doon sa nakasulat o doon sa nangingritiko? Ganun lang naman yan And listen, ang Calvinism po, yan ang stand. Ang final authority nila ay wala. Okay? Depende yan kung paano mo iisipin. Depende yan kung anong pagkakaunawa mo. Yun na yun. Yun po ang pangangatiwiran ng Calvinist. Kaya po, ano-anong mga version ang kanilang bubuksan, pag hindi sila satisfied dito sa version ng NIV, sa ESV, pupunta uli sila sa Greek and Hebrew na ginawa din po ng mga tao na hindi naman po yun ang ipinangako ng Diyos na inspired.
dictionary ngayon ang kanilang pupuntahan para hanapin ang meaning ng tunay na Word of God. Wala pong katiyakan. Kaya nga po, perpetual uncertainty ang meron sila, mga kapatid. But a faith built upon ever-changing footnotes weakens confidence in the gospel itself. God's promise amplifies a stable text, not a constantly evolving one. Kasi po sila, mga kapatid, wala pong final na paliwanag. Kapag tinignan mo yung word na to, hindi, huwag ka munang sabi nila, huwag ka munang mag-conclude na yan ang meaning yan. Punta ka muna doon, punta ka muna, kung saan-saan sila pupunta, kaya sila gumagamit ng vines, kaya sila gumagamit ng strong concordance. Bakit? Kasi ang nagpapaliwanag para sa kanila ng salita ng Diyos ay yung mga scholar, hindi ang Holy Spirit. Yon, mga kapatid. Amen, amen. Okay, dapat maintindihan po natin ito sapagkat ito talaga ang pinakamalaking issue ngayon. Ha? Alam nyo, pag may nagturo sa social media na si Kristo'y Baptist, ha? Sasabihin na, ang Greek word niyan ay ito. O, see? Kahit yung mga Baptist, mga kapatid, may mga Baptist na hindi naniniwala na ang King James Bible ay final authority. Mag-iingat po kayo dyan. Sapagkat hindi po makakatiyak talaga yan ng tamang doktrina. Paiba-iba ho yan. Okay? Number 3, textual streams. Ano to? Meron pong pinanggalingan ang Bible. Ha? Which line did God preserve? Critics argue the Textus Receptus was late and reconstructed. Ang Textus Receptus, mga kapatid, Latin po yan, na ang ibig sabihin po, mga kapatid, ay received text. Pag sinabing received text, tinanggap ng mga text. Okay? Yung sulat. Sinong tumanggap? Yun. Ang tumanggap ay yung mga early Christians. Sila po yung mga disipulo at mga member at pinanggalingan mismo ng mga apostles na nag-ingat ng mga sulat ni Apostol Pablo. Okay? Sila po yun. Ang tawag doon ay received text at napakadami nun, mga kapatid. At sila na mismo ang bumuo nun, mga kapatid. But Scripture never says that purest manuscript would be the oldest surviving ones. Manuscripts heavily used by believers were out. Those stored in libraries often survived unused. So, mga kapatid, yan po yung mga argumento, ha? Two broad textual extremes exist historically. Number 1, the Byzantine or the majority Antioch line. Yan. Ang Antioch, anong naalala nyo sa Antioch? Sa Acts chapter 11, verse 26-27. Ha? Doon, unang tinawag ang mga disciples na Christians. Naandun sa kanila yung received text. Naandun sa kanila, mga kapatid, ang manuscript. Okay? Number 2, the Alexandrian line. Ano naman ito? Ang Alexandrian, mga kapatid, ay bahagi po yan ng Egypt. Ha? Alam naman natin, from the very beginning, ang Egypt ay laging kaaway ng bayan ng Diyos. Tandaan niyo po yan, mga kapatid. The King James Bible follows the received text tradition. Modern versions rely heavily on Alexandrian manuscripts such as Vaticanus and Sinaiticus, which disagree with each other thousands of times. The issue is not Erasmus as a man. The issue is transmission through believing churches. Yung pinanghahawakan po ng mga Kristiyanong nung una ay ito pong received text or Textus Receptus. Pero yung kalaban nila, yung lagi nilang katunggali, mga kapatid, yun galing sa Alexandrian manuscript. Doon po galing ang kanila pong pananampalataya. At
1,000 po ang pagkakaiba. Kaya mapapansin niyo mga kapatid, may hawak akong King James Bible dito, tapos isipin niyo, andito sa kabilang kamay ko ang napakaraming ibang versions. Dalawa lang po talaga ang pinanggalingan niyan. Itong King James Bible galing po doon sa Antiochian family text. Samantalang ito pong maraming versions, NIV, ESV, NASB, lahat po yan galing po sa Alexandrian manuscript. At magkaiba po talaga yan. Okay? Yan. Dapat maintindihan po ninyo yan. At ang pananampalataya po ng Calvinist ay nandito sa isa. I don't believe na magiging consistent Calvinist ka kung King James Bible ang gamit mo. Kasi hindi mo kayang patunayan ang Calvinism na doktrina pag King James Bible ang gamit mo. Okay? Kailangan mong mag-stay dito sa paniniwalang ito na hindi accurate. Walang final authority. Depende yan sa sinasabi ng mga scholar. Depende yan sa sinasabi ni Strong Concordance. Depende yan sa sinasabi ng mga lexicographers. Amen? So, dapat ba intindihan po natin ito? God preserves His Word through usage, preaching, copying, and missionary expansion, not through hidden manuscripts. Kasi sinasabi po nito, ito daw Sinaiticus and Vaticanus Alexandrian manuscript, ito daw ang pinakamatatandang manuscript. Paano hindi matatanda yan kung sakasakali man totoo? Hindi naman niya naisulat, hindi naisalin Kasi po alam niyo po, copies lang yun. Kasi pag maluluma na yung papel, kukopyahin uli. Maluluma na po yung pinagsulatan na balat ng hayop, kukopyahin uli. Okay? So, yun po ang tinatawag na manuscript, mga kapatid, na pinanggalingan ng dalawang version ng Bible. Yung King James Bible at saka ng modern versions. Okay? Number 4, doctrinal stability and remove verses. Okay? Some says, modern versions do not remove doctrine. Talaga? Yan po sinasabi ng mga Calvinist. Mga kapatid, ang aking pong focus ngayon ay ang Calvinism. Bagamat hindi lamang po Calvinist ang nagtuturo nito, marami din pong nagtuturo nito mga kapatid na hindi naniniwala na ang King James Bible ang final authority. Pero dahil nga po nais nating, kasi sa huli po ng ating discussion, tutukuyin natin, tutumbukin natin kung saan nagkamali ang Calvinist. Okay? So, dapat maintindihan po natin to. Maging rooted tayo dito sa unang bahagi. Okay? Some says modern versions do not remove doctrine. The question is not whether doctrine can be reconstructed elsewhere. The question is whether words and verses are removed or marked doubtful. Pansinin po ninyo ang mga versions na, mga modern versions. Example, dito po sa Acts 8:37, and Philip said, if thou believest with all thine heart, thou mayest. And he answered and said, I believe that Jesus Christ is the Son of God. Alam niyo po ba, doon sa Alexandrian text, wala po yan. Burado yan lahat. Wala pong Acts 8:37. Acts 36, and then, bura. Acts 38 po ang kasunod. Walang Acts 37. Ang ganda-ganda niya ng Acts 8:37 yan. Bakit tinanggal yan? Ano ba? Ang 1 John 5:7. Wala po talagang 1 John 5:7. Pinagsama po, mga kapatid, yung 6 at saka yung 8. Tinanggal talaga po yang 1 John 5:7. Although, pag tinignan mo ang modern version, parang meron pong 1 John 5:7, pero talagang wala. Hinati lang yung dalawang verse. Tinanggal po yan. Okay? Sa modern versions. Next, yung Mark 16:9-20, doon sa Alexandrian manuscript, wala lahat yan. Ang King James Bible lamang ang meron yan. Okay? Kahina-hinala yan, mga kapatid. Kahina-hinala po yan. Listen to this. Then,
when verses are bracket, diba may bracket yon, may mga footnotes yan, at titignan mo doon sa ilalim, ang paliwanag dyan kung bakit wala yung verse na yan ay kasi hindi yan nakita sa original manuscript. Diba? Anong klaseng word of God yan? Paano mo pagkakatiwalaan yan, mga kapatid? Authority subtly sweeps from scripture to scholars. So, mangyayari, yung mga may talino, yung mga nag-aral, yun ngayon ang papakinggan mo. Hindi na yung mismong salita ng Diyos. Oh, that shifts has theological consequences. Now, may Sister Tess, subukan nyo nga pong pumunta sa Google. Hindi ko po naisama to eh. Puntahan po ninyo yung Psalms 12, 6 and 7. Okay? Kayo na po, lahat ng nakikinig sa akin ngayon, pwede nyo puntahan sa Google. I-type nyo po NIV, Psalms 12, 6 and 7. Then, i-compare nyo sa King James Bible nyo. Okay? Ang ipipreserve sa ibang versions ay hindi ang salita ng Diyos. Ang ipipreserve ay yung tao, yung scholar, hindi scripture. Sa King James Bible, ang ipipreserve is scripture, Word of God. Okay? Sa modern versions, hindi. Same verse, ha? Ang ipipreserve ay yung tao, yung scholar, o yung nag-aaral ng Bible. Tingnan nyo mga kapatid. Sister Tess, baka kaya po ninyo, kahit NIV lang, ilagay po nyo ngayon. Okay? Ha? Ilagay nyo kung anong version, ha? Kahit anong version. Makikita nyo dyan mga kapatid, iba ang King James Bible. Ang iingatan ng Panginoon, ang ipipreserve ng Panginoon ay ang salita niya. Pero doon sa bagong version, sa ibang version, tao ang ipipreserve niya. Iintayin ko po, ha? Iintayin ko po, ha? Sige. Ha? Sige, mga kapatid, tuloy lang muna ang aking discussion. Pag may nakita ko dito sa post, sa comment section na ibang version, tingnan po ninyo. Kitang-kita po dyan ang pagkakaiba. Kasi nandito, nakita ko itong authority subtly shifts from scripture to scholar. Parehong S po yan. Ha? Scripture to scholars. So, magiging final authority ngayon ng mga Calvinist, hindi na yung scripture, kundi yung paliwanag, yung mga dictionary, yung mga lexicons, mga kapatid. Okay? That shift has theological consequences. Calvinistic system often rest upon technical readings and textual decisions made in academic settings. A Bible that says some manuscripts omit invites doubt. Ha? Makikita nyo kasi doon sa mga footnotes nila. Some manuscript omit. Ay, sino nang omit? Sinong nagtanggal, mga kapatid? Yun ang tanong. Okay? Sige, sino sige, kayo na po lahat kayo dyan. Kung sino po ang nakikinig talaga ngayon, puntahan nyo ang Psalms 12, 6 and 7. Titignan lamang po natin sa ibang version na hindi sa King James. Titingnan natin kung anong difference. Dalawang verse ang ilagay nyo, sa King James at saka doon po sa NIV, kung merong NIV. Pagsamahin nyo na lang. Okay? Titignan natin. Mamaya, babalikan ko. I-hintayin ko po ang comment, ha? Sige, mga kapatid, tuloy po tayo. A preserved book gives confidence. Okay? Number 5. Settled in heaven and providence in history. Settled in heaven and providence in history. Some urge. Psalms 119 verse 89 says, settled in heaven, not finalized in 1611. Aba nga naman. Correct. The year 1611 is not mystical. Wala pong misteryo doon sa 1611, mga kapatid. Pero, kapansin-pansin at halatang-halata, mga kapatid. Ayan, nakita ko na. Sige. Sister Tess, thank you so much. Okay, Psalms
12 verses 7 and 8. 6 hanggang 7. May 8 pa yata. 6 and 7 lang, okay? Anong version ito, sister? The words of the Lord are flawless. Like silver purified, a crucible like gold. Mas mahirap pang intindihin itong modern version. Sabi nila, maaluan daw intindihin to. Refined 7 times. Tingnan nyo mga kapatid. Verse 7. You, Lord, will keep the needy safe, and protect us forever from the wicked. Iba na po. Okay? Sister Tess, pakilagay nga ulit yung King James Bible. NIV pala yun, NIV. Dito po sa King James Bible, the words of the Lord are pure words, as silver tried in the furnace of earth, purified 7 times. Sige. Ang context po ay yung word of God, hindi yung tao. Tingnan nyo verse 7. Thou shalt keep them, O Lord, thou shalt preserve them. Yung them ay tumutukoy sa word of God. Okay? From this generation forever. The wicked and on other side, who then vilest men are exalted. So, mga kapatid, kitang-kita po ninyo ang pagsalaula ng salita ng Diyos. Ang ipipreserve, salita ng Diyos, hindi yung tao. Okay? But history shows providence. The English language was rising globally. Tama? Noong 1600s, na-establish po na nagsimula po mga kapatid na ang English ang naging ito naging dominanting lingwahe sa buong mundo. Ano pa? The printing press stabilized transmission. Diyan din po naumpisahang maimbento ang mga printing press. Diba? May providence ang Panginoon. Halatang-halata ang pagkilos ng Diyos. Ano pa? The Reformation text tradition cultivated in the authorized version. Alam niyo po ba, nung pagpasok po ng authorized version, nung nabuo po yung King James Bible, mga kapatid, sobrang daming naging missionary at mga bansa, mga kapatid, na naabot ng salita ng Diyos. God works through history. The global missionary expansion after 1611 is unparalleled. Kahit na po ikumpara nyo ngayon, mga kapatid, ibang-iba po noon kaysa sa ngayon, mga kapatid. Yan, salamat, Brother Marlon. Yan, so makikita po ninyo sa ibang version, ang iingatan na yung scholar o yung tao. Sa King James Bible, ang iingatan po ay yung Word of God mismo. Okay? Anong sabi sa Revelation 3:8? Ito yung panahon na ito. Ito po yung 1611 na panahon. I know thy works. Behold, I have set before thee an open door, and no man can shut it. Okay? So, pag pinag-aralan nyo, marami pong mga historian, mga kapatid, na yung 7 churches doon sa Book of Revelation ay kasaysayan po ng kasaysayan o panahon, o para bang ito po yung basis na uri ng panahon simula nung apostles, sa mga apostles hanggang sa modern day. Okay? Pero hindi pa rin po yun accurate. Pero tumpak po at tama po ito, nare-relate po ng Revelation chapter 8, Revelation 3:8, na nag-open ang door for missionaries and for the word of God din po. Marami po ang na-save at nakaabot sa Asia, sa kung saan-saan lupalop ng mundo. At ang gamit at ang isa po ang version na dala-dala nila, yun po ay ang authorized version. Diba? Okay? So, biruin nyo, 1600s hanggang 1800s, 200 years. Ilang taon? 200 years. Ang tagal nun. Wala pong katunggali, wala pong rival ang King James Bible that time.
At makikita ninyo, sobrang dami pong naligtas ng mga panahon na yon. The English Bible became the missionary Bible of the modern era. Providence is not superstition. It is God's hand in history. Amen, mga kapatid. Next. Tingnan niyo po ito. The early church and the final authority. The early church did not possess the KJV. They possessed, tandaan niyo po bago po yung 1600s, bago po dumating na ilimbag ang KJV, ano po ang final authority ng unang mga mananampalataya? Hebrew Scriptures, Greek manuscripts, and faithful translators. Kasi nasa kamay po nila yan, nasa Antioch po yan. At nag-gather po nila yan. Pero may nagtatranslate. May mga nagtatranslate. Nandiyan na sila Tyndale dati. Sila William Tyndale. Marami pong nagtatranslate na po mga kapatid noon. Kung ano ang lengguwahe na talagang dominante na pumupunta po doon yung Word of God. Kagaya po sa Lumang Tipan. Bakit po hindi Greek ang original Bible o Scripture sa Lumang Tipan? Kasi ang magbabasa niyan ay mga Hebrew people. Sila din ang sumulat. Pero bakit ang original manuscript ay Greek sa New Testament? Dominantly. Why? Sapagkat yung Greek ang pinaka-dominanting lingwahe din nung panahon na yun. So hindi loyal ang Diyos sa iisang lingwahe. Right? Ngayon, nung pumasok po na ang English ang naging international language or global language nung 1500s, unti-unti pataas ng pataas mga kapatid, ang Word of God, both Hebrew manuscript, Greek manuscript, Aramaic mga kapatid, Syrian, okay? Kasi may mga original na ganyan, may mga original Bible, may ibang libro, special mga kapatid, ang Daniel. Syrian po yan Syriac po ang pagkaka-translate po niyan. Hindi translation, yung original niyan. Okay? Ngayon, kung ano man yung lingwahe na original nung isinulat po yung Bible, naniniwala tayo na pinagsama-sama ng Diyos sa iisang language at yun po yung English. Kaya ako'y naniniwala mga kapatid, with all my heart, na yung Hebrew Scripture, Greek Scriptures, dominantly, majority mga kapatid, na original manuscript ay pinagsama-sama ng Diyos sa isang lingwahe, walang iba kundi ang King James Bible. Okay? Now, the KJV position does not claim 1600s o 1611 created Scripture. Hindi tayo naniniwala na doon lamang na-create yung salita ng Diyos. Hindi po. It claims that God, through providence, finalized and perfected the English Bible in translation. Kasi po, hindi naman King James Bible ang unang English na translation. Nandyan po yung Geneva, mga kapatid. Meron pang ibang mga naisulat sa English, kaya lang hindi po ganun kakompleto. Pero na-finalize po nung sa text mga kapatid ng 1611 ng King James Bible. Paul instructed believers in 2 Thessalonians 2:15, therefore, brethren, stand fast and hold the traditions which ye have been taught, whether by word or our epistle. Now, may sinasabi po dito ang mga critics, hindi lang pala yung may tradition kasi. Alam niyo ba, meron pong biblical tradition. Kasi po hindi pa nga bubuo yung Bible noon. Ang sabi ng Apostol Pablo, i-hold ninyo yung traditions which ye have been taught. Okay? Whether by word or our epistle. Kasi nung panahon ni Apostol Pablo, wala pa pong New Testament na nakompile na buo. Kaya yun ang sinasabi. Pero mga kapatid, nung nabuo na yung scripture, once the apostolic writings were completed and preserved, Scripture became the final authority. Amen.
Tradition cannot override the written word. Amen, mga kapatid? Hindi po maaari. Okay? Hintayin nyo lang po ha. Medyo lang nagtagal ako dito sa King James Bible ha. Kasi pag hindi ito natanggap, pag hindi ito naging maliwanag sa inyo mga kapatid, sasablay po tayo at baka tayo ay makuha pa ng doktrina po ng mga Calvinists. Hindi po mga kapatid. Mamaya, mabilis lamang po, i-discuss ko yung 5 yung 5 mga kapatid na elect sa Bible. Ha? Tuloy po natin. The core issue. Malapit na tayo matapos sa first part. The core issue. The divide is simple. Position A. Common in Calvinistic academic circles. No translation is perfect. The original text must be reconstructed. Ibig sabihin, sila po ang mag-aayos nan, i-construct nila ng maayos. So sila po ang mas magaling pa kaysa doon po sa mga nauna mga kapatid. Ano pa? Authority rests in scholarly consensus. So, kung sino yung mga scholar na pinaka-qualified, kagaya ni John Calvin, napakatalino niya. Kaya tama ang kanyang paliwanag. Yan na po ang nagiging basis. Hindi po ganon. Position B, ito po ang ating stand. Ito po tayo. God promised to preserve His words. Preservation must result in an accessible authority. The authorized version represents that preserved standard in English. Walang iba, ang authorized version, ang tinutukoy natin ay ang King James Version. Okay? Without a final Bible, ito po yung stand nila, ito yung mga Calvinist, scholars become the authority. O, see? Kasi nga, ipipreserve pala ay tao Nabasa natin kanina sa kanilang version di ba? The text remains unstable. Kaya wala silang pinagkakatiwalaan na Bible. Okay? Lahat yan ay pwede nilang basahin at pupunta lagi sila sa Greek and Hebrew, mga kapatid, upang i-reconstruct kung ano man po ang nakasulat. Naku po. Doctrinal certainty weakens. So, wala silang katiyakan talaga. With a preserved book, tayo naman po ang stand natin, ang authority natin ay fix. Amen. Fix po. Kung anong nakasulat, yun. Kung mali ang sinasabi ko at ang nakasulat ay ganoon, mas paniniwalaan nyo ang nakasulat kaysa sa sinasabi ko. Words are settled. Doctrine, is secure. Amen? And if the words are unstable, then doctrines like election, atonement, and grace become vulnerable to reinterpretation. Kaya po nagbabago ang meaning sa kanila ng eleksyon, ng atonement, ng grace. Nagbabago ang meaning niyan kasi ang nagpapaliwanag ng mga words doon sa kanilang Bible ay yung kanilang mga gurong matatalino at hinahangaan gaya ni John Calvin. Okay? Precisely what has occurred within Calvinism, mga kapatid. Preserve words, preserve gospel. Ano ibig sabihin nito? Kung na-preserve ang Bible, na-preserve din ang good news or ang gospel. Ngayon, duda ka kung tamang gospel ba ang tinuturo ng hindi naniniwala na na-preserve ang words of God. The gospel itself depends on words. Why? 1 Corinthians 15:3-4, For I deliver unto you first of all that which I also received, how that Christ died for our sins, according to the Scriptures, and that He was buried, and that He rose again the third day, according to the Scriptures. If the words are uncertain, the message become uncertain. Ay, alang ka naman. Di ba? Kung wala nga kung hindi nga na-preserve yung words of God hindi nga sure wala nga standard wala nga final So, paano sila nagkaroon ng final hope? Paano sila nagkaroon ng eternal security? At paano sila nakatiyak talaga na ligtas sila? Ay wala naman palang basis. Di ba? Double tongue, mga kapatid.
God inspired His Word. God promised to preserve His Word. God providentially transmitted His Word. Yun po ang katotohanan. The King James Bible stands as a settled authority in English, a preserved book for the preserved gospel, for a preserved gospel. In the debate with Calvinism, the issue is not merely predestination or election. Hindi lang yan ang issue. The issue is this. Anong pinaka-issue sa kanila? Do we hold a final authority or do scholars hold it for us? Dapat pag makikipag-discussion ka sa mga Calvinist, ang tanong muna ay, saan ba nakasalalay ang ating authority? Sa nakasulat o sa mga scholars? Sa scripture o sa mga scholar? Nako, doon pa lang po mga kapatid, talbog na. Wala na po, wala nang panama. Huwag nyo nang ituloy ang diskusyon. Mag-aaway lang kayo. Wala pong mananalo sa inyo. Ganun lang po yun, away lang yan, debate lang yan, samaan lang ho ng loob yan, mga kapatid. Dapat merong isang pagbabatayan. Pag sinabi natin Bible, hindi lahat ng version, King James Bible. Amen. If God kept His promise, then His words are not lost. Amen. They are preserved. They are accessible. Amen? Anytime may access tayo sa Word of God, they are settled. And believers may stand upon them with confidence. Amen? Why? Ito na. Dumako tayo sa second part. Mabilis lang ito mga kapatid, ha? Okay? Sapagkat naituro ko na rin po ito, pero ngayon po ay randomly, mabilis lang ito. Okay? Pwede nyo namang balik-balikan itong video na ito. Ayoko lang sobrang magtagal sapagkat alam ko po ang kapasidad ng tao kapag nakikinig. Hindi lahat ay kayang makinig ng mahaba. Okay po? Sige. Few doctrines, ito po yung number 2, point natin, why the doctrine of election must be clarified. Okay? Sa lahat na may tanong tungkol po sa doctrine ng election, sa doctrine ng Calvinism, tandaan niyo po ha, ang Calvinism ay iba sa biblical election. Distorted po ang doktrina ng eleksyon sa Calvinism. Pero sa Bible, mayroon talagang eleksyon. Linawin po natin ha. Hindi masama ang eleksyon na doktrina. Naging masama lang yan kasi po, iba, binago ang kahulugan. Tandaan niyo po yan. Few doctrines have regenerated as much confusion as the doctrine of election. In many theological systems, particularly Calvinism, election is presented as unconditional and individual. Meaning that before creation, ito na, God selected specific individuals to be saved. And by implication, ayaw naman nilang sabihin ng direkta, hindi pinansin ng Diyos yung iba. O, edi pinili din ng Diyos na pumunta sa impyerno yung iba. Halimbawa, ako pipili. Itong pipiliin ko papuntang langit. Yung iba hindi ko pinili. O, saan ko sila pinili? Sa kapahamakan. Yun po yun. Sasabihin nila, hindi Diyos ang pumili, saan sila pumunta ng kapahamakan? Yung tao mismo ang pumili. Alam nyo, huwag nyo nang paikot-ikutin. Yun na yun. Ay, ayaw nga eh. Bakit? Pwede naman piliin ng Diyos lahat ah. Bakit iba lang yung pinili niya? Kaunti lang ang pinili niya. Ibig sabihin, pinili niya rin yung iba. Oh, ganun lang po yun. Ha? This view is often tied to the 5 points of Calvinism, which is tulip. Ano yung una? Total depravity, unconditional election, limited atonement, irresistible grace, and perseverance of the saints. Sa mabilis na pagpapaliwanag, pag sinabi pong total depravity, mga kapatid, naniniwala po ang mga Calvinist na ang tao ay totally wala o patay na parang corpse o bangkay, hindi kayang mag-respond.
Hindi po yun totoo. Sapagkat nung iniutos ng Panginoon na search the scripture, for in them ye think ye have eternal life. Ang sinasabihan nun ay mga patay sa espiritu, okay, na may kakayahang mag-search, may kakayahan pa rin mag-respond by the help of the Holy Spirit. Kasi faith cometh by hearing and hearing by the word of God. Ang stand po nila dito, totally dead. Parang si Lazaro. Nung tinawag ng Diyos, Lazarus! So, inihalin tulad nila, mga kapatid, ang total depravity na ito sa isang bangkay. Pero ang patay na espiritu ay hindi kagaya ng patay na katawan. Okay? Ano pa? Number 2, unconditional election. Ang Diyos daw pumili unconditionally. Ibig sabihin po, mga kapatid, walang basis ang Diyos ng pagpili, kundi yung sarili niya. Ibig sabihin, arbitrary, mga kapatid. Ibig sabihin, parang lambang, kung sa terminology natin, lambang-lambang. Bahala na, kahit sino yan. Ganon ang Diyos? Ganon ang Diyos ninyo? Hindi po ganon ang Diyos ng Bible. Reasonable ang Diyos. Amen. Ano pa? Limited atonement. Pagdating sa limited atonement, yun daw pong yung dugo ni Kristo ay para lang sa mga limit lamang. Limited. Okay? Ibig sabihin, hindi lahat, mga kapatid, ng dugo ni Kristo ay hindi po para sa lahat. Limited lang po. Okay? Next, irresistible grace. Pag pinili ka na from the foundation of the world, hindi mo kayang i-resist ang grace. Kaya lang, marami tayong makikita na nire-resist nila, kaya nilang i-resist ang Holy Ghost. Kaya nilang i-resist ang grace ng Panginoon. Kaya po, talbog ito, mga kapatid. Sunod po ang perseverance of the saints, ang katunayan na ikaw daw ay tunay na pinili kapag nagpe-persevere ka. Ibig sabihin, pag nagpapatuloy ka, ay di parang lumalabas na ang magtiis hanggang sa wakas ay siyang tunay na ligtas. So, ikaw ngayon, hindi mo pa rin matitiyak pala na ikaw ay pinili. Dapat bago ka mamatay, makita mong sarili mo na nagpe-persevere. Kasi kung hindi, ay hindi ka saved. Hindi ka talaga pinili. Ang hirap naman nito, mga kapatid. Kaya po, mga kapatid, lumalabas na by works pa rin. Ano pa? Under this framework, salvation is not genuinely offered to all, but only to the elect. Faith is not viewed as a response, but as a result of a prior regeneration. Ibig sabihin, bago daw ikaw mag-practice, bago ka makapanampalataya, kailangan, patay ka nga bubuhayin ka muna. Kaya nauuna ang regeneration bago ang pananampalataya. Nauuna, mga kapatid, na ikaw ay ma-regenerate bago ka. Ibig sabihin, nauunang pumasok ang banal na spirito bago ka manampalataya. Ibaligtad ang sinasabi ng Word of God, believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Sabi po ng Ephesians 1:13 hanggang 14, after that ye believed, ye were sealed of the Holy Spirit of promise. Nauuna ang believing before yung pagpasok ng Holy Spirit. Baligtad po sa Calvinism. Nauuna po na buhayin ng Diyos yung tao bago siya manampalataya. Yan, mga kapatid. Sana naiintindihan nyo. Assurance becomes tied to perseverance rather than to the finished work of Christ. So, nakikita nyo? Yung perseverance nila ang magbibigay sa kanila ng assurance. Pag ikaw ay wala na sa church, hindi ka na nakapagpapatuloy, hindi ka talaga saved. So, hindi po nakapatong sa finished work ni Jesus Christ, kundi sa kanila pong gawa. Kayo na magsabi. Kung baka tatanungin niyo ako, Pastor, save ba sila? Di ko alam. Mga kapatid. Pero ayon dito sa ating pinag-aaralan, nakakapagduda kung saan nakapatong ang kanilang pananampalataya. Sa perseverance ba nila o sa finished work of Christ? However, when we examine Scripture carefully, rightly dividing the word of truth, election appears in multiple forms. It is not a narrow doctrine or exclusion, but a broad revelation of God's purpose centered in Jesus Christ.
Election in Scripture is not about arbitrary favoritism. Pag sinabing arbitrary, yung bang lambang-lambang na depende. Hindi mo kayang basahin ang Diyos, sabi nila. Kasi sovereign siya. Hindi mo siya pwedeng tanungin. May mga verses po sila diyan kukunin, pero mga kapatid, hindi po consistent sa karakter ng Diyos, kung sino yung Diyos. It is about God's redemptive plan, His eternal purpose, and His glory in Christ. To understand this clearly, we must examine the 5 distinct types of election found in the Bible. Meron pong 5 na election sa Bible. Ha? Okay? Number 1, Christological election. Ano ibig sabihin? Christ, the foundation of election. The first and most important election in Scripture is not about sinful man. It is about a person, the Lord Jesus Christ. Ang unang-unang elect sa Bible, hindi ang tao, kundi si Kristo. Anong sabi po ng Isaiah 42 verse 1? Behold my servant, whom I uphold, mine elect. Nakita niyo ba yan? Ano pa? 1 Peter 2:6, wherefore also it is contained in the Scripture, behold, I lay in Zion a chief cornerstone, elect. Si Kristo po ang tinutukoy niyan, ha? Christ is called mine elect. He was chosen before the foundation of the world. Not to be saved, but to save. Kasi siya ang Savior eh. So, hindi lahat ng eleksyon ay may kinalaman sa salvation ng tao. Si Kristo ang unang pinili upang magligtas, hindi para iligtas. He is the chosen servant, the chosen cornerstone, the chosen redeemer. Calvinism reversed the order. Binaligtad po ito ng Calvinism. It suggests that God first chose individuals and then provided Christ for them. Limited atonement. Kaya nga po, hindi po lahat ay makikinabang sa dugo ni Kristo. At ang paliwanag nila, yung pinili lang. Yun lang ang makikinabang sa dugo ni Kristo. Scripture presents the opposite. Ano po talaga ang sinasabi ng Scripture? God chose Christ. And those who are in Him share in that election. Okay, so ang tunay na elect, si Kristo. Ngayon, pag nanampalataya ka sa ating Panginoong Kristo, di elect ka na din. Yun po yung tamang mindset po doon. Election begins with Christ. Salvation flows through Christ. All who are in Christ participate in that election. Okay? Sana po yung nagiging maliwanag na sa inyo. Number 2 election, national election. Yung una ay Christological, ngayon po yung national, Israel, chosen as a nation, not automatically saved from hell. Okay? God also elected Israel as a nation. Isaiah 45 verse 4, for Jacob or Israel, my servant's sake, and Israel what? Mine elect. Ayun, nakita niyo po yan? Isaiah 65 verse 9, and I will bring forth a seed out of Jacob and out of Judah, an inheritor of my mountains, and mine elect shall inherit it. Bansang Israel yan. Marami pang mga verses, pero konti lang po ibinigay natin. Israel was chosen for a historical and covenantal purpose. Bakit pinili ang bansang Israel? Ito po, makikita nyo. Number 1, to receive the law. Sila po kasi ang unang maggagawa ng law. Sila po ang unang magde-demonstrate ng law ng God. Number 2, to preserve the scriptures. Sa kanila po pinagkatiwala ang oracles of God. Sila po ang writer. Sa kanila ibinigay ang revelation tungkol sa scripture at sila ang sumulat. Sila ang nag-preserve, mga kapatid. Next, to bring forth the Messiah. Sa kanila manggagaling ang
Panginoong Jesus. Yet national election did not guarantee personal salvation. Hindi porke ikaw ay nasa lahi ng mga Hudyo, ligtas ka na agad. Hindi po. Romans 9 to 11 makes this clear. Not all Israel is spiritually saved. Therefore, election cannot automatically mean eternal life. This directly challenges the Calvinistic assumption that election always equals salvation. Ayan po. Yun ang limited understanding. Pag pinag-usapan ninyo at kausap ninyo mga kapatid ng Calvinist, laging iniisip nila, kapag pinag-usapan ng election, laging sa salvation. Hindi po. Hindi lahat po ng election sa Bible ay tungkol sa salvation. 5 nga po ito no? National election proves that chosen does not necessarily mean eternally redeemed. Nakita niyo po? Number 3, vocational election. Pangatlo na tayo Sana po yung natatandaan nyo. Christological election, national election, ngayon pa vocational. Ano ibig sabihin ng vocational election? Chosen for service, not for salvation. Pwede kang piliin ng Diyos para maggamitin ka niya sa kanyang specific purpose, pero not necessarily mean saved ka na. Scripture frequently speaks of individual chosen for a task or ministry. Paul testifies, Galatians 1:15, "But when it pleased God, who separated me from my mother's womb and called me by His grace." You see that? Pinili na po si Apostle Paul, nasa sinapupunan pa lang siya ng kanyang inay. Hindi para sa kaligtasan ng kaluluwa, kundi para sa pangangaral po ng grace. Sasabihin po ng mga Calvinist, paano mangangaral ng grace yan kung hindi mo na saved? God is omniscient God. He knows everything. Huwag mong kini-question ng Diyos, Okay? Okay? The 12 were chosen for authority. Ayun, yung 12 disciples, di ba? Kasama si Judas doon Tingnan niyo po mga kapatid, patutunayan ng scripture na hindi lahat ng pinili ligtas. Matthew 19:28, "And Jesus said unto them, Verily I say unto you, that ye which have followed me in the regeneration, when the Son of Man shall sit in the throne of His glory, ye shall also sit upon 12 thrones, judging the 12 tribes of Israel. Yet Judas Iscariot was among the chosen apostles, and he was lost." This destroys the idea of Calvinists that election automatically means salvation. One may be chosen for service and yet not be saved, like Judas, right, mga kapatid? Calvinism often conflates calling and salvation in an irresistible chain. Hindi daw pwedeng paghiwalayin yun kasi nakagapos daw yung dalawa na yun. Yung calling at saka election. Pag tinawag kang maglingkod, ibig sabihin save ka. Hindi po. Kitang-kita nga natin, si Judas nga po hindi save Scripture distinguishes between election to service and salvation by grace through faith. Amen, amen. Mga kapatid. Ayun. Amen. Number 4. Lapit na tayo. Collective election. Ano yung una? Tandaan niyo pa ba? Christological election, national election, vocational election, and number 4, collective election. Ano po ito? Ito na. The church, the chosen body. Amen. Chosen in Him. Chosen in Him. Now we come to the election that applies to the believers today. Ephesians 1:4. According as He hath chosen us in Him before the foundation of the world, that we should be holy and without blame before Him in love. The key phrase is in Him. Ano ibig sabihin? Huwag nating tatanggalin yung in Him dyan. Kasi pag tinanggal natin ang in Him dyan, tama ang Calvinist. Okay? Pero may in Him Kaya nga po, mahalaga, King James Bible ang hawak natin.
Mahalaga po ang ating final authority, yung scripture, hindi ang scholar. Ano po? The key phrase is in Him. God did not choose isolated individuals detached or apart from Christ. He chose a corporate body, those who would be in Christ. Mga kapatid, when a person believes, trusts the Lord Jesus Christ, believes the sufficiency of the death, burial, and resurrection, or the gospel, mga kapatid, he is placed into Christ. He becomes part of the elect body. He shares in God's eternal purpose. Romans 8:33, who shall lay anything to the charge of God's elect? Is it God that justifieth? It is God that justifieth. You see, tayo po ay mga elect. Bakit tayo naging elect? Kasi nga po, inilagay tayo kay Kristo. Si Kristo po kasi ang elect eh. Eh nung inilagay tayo sa Kanya, edi elect na rin po tayo. Kaya ang identity po natin ay si Kristo. Election is corporate in Christ, but personally entered through faith. Okay? Kailangan yung pananampalataya. Okay? Ano pa? Galatians 3:26, we are all the children of God by faith in Christ Jesus. See? Hindi by election of the Calvinists. Kaya tayo po ay children of God. Hindi po, mga kapatid. Okay? Calvinism teaches unconditional election. God chooses individuals before faith. Nako. Scripture teaches that believers are chosen in Christ and one enters Christ by faith. Ang pinili po ay si Kristo. At lahat, mga kapatid, nang sumampalataya sa ating Panginoon Kristo ay pinili sa Kanya before the foundation of the world. Hindi po yan sinasabi, mga kapatid, na pinakialaman ng Diyos o ginawa tayong robot ng Diyos para pinindot lang, okay, manampalataya ka, pak! Yun. Hindi ganon, mga kapatid. Meron tayong free volition. Meron po tayong free will, okay? Which is, hindi naniniwala ang Calvinist sa free will ng tao before siya ma-save. Ha? Mag-iingat po kayo sa mga Calvinist. Very subtle po yan. Ha? Mga kapatid. Number 5, angelic election. Oh, kita ninyo. Ang panghuli po ay mga anghel pala. Meron palang elect angel. The elect angels. Election even appears among angels. 1 Timothy 5:21, I charge thee before God and the Lord Jesus Christ and the elect angels. Oh. Sino-sino sila? These elect angels remain faithful, did not join Satan's rebellion, were preserved for divine service. Election here clearly does not refer to salvation from sin, but to reservation, to preservation, and order. See? Ang linaw po, hindi lahat ng election sa Bible ay tungkol sa kaligtasan, mga kapatid, ng kaluluwa ng tao. Again, this demonstrates that election in Scripture has multiple meanings and cannot be reduced to Calvinism's narrow soteriological definition. Alam nyo na kung bakit ko binibigyan ng diin yung narrow. Okay, the election of believers. Magtatapos na po tayo. Saan talaga tayo pinili? Yes, kay Kristo. Pinili tayo kay Kristo. Pero pagkatapos nating mailagay kay Kristo, ano po ang election po natin? Predestined to be like Christ or to Christ-likeness. What then is God's purpose for believers? Romans 8:29. From whom or for whom He did foreknow, He also did predestinate to be conformed to the image of His Son. So, ibig sabihin ng to be conformed to the image of His Son, nais ng Panginoon na nung tayo'y naligtas, tanggapin na po natin. Ang dami nating mga bagay-bagay na nagawa nung una, hindi tayo sanay gumawa ng mabuti, hindi tayo sanay na ang ugali natin ganito, pero yun po ang patutunguhan ng atin pong pagkapili. Araw-araw, we renew day by day.
We are renewing day by day, mga kapatid, by the power of the Holy Spirit and by the Word of God. That's why, pumayag po tayo. Amen? Yan po ang atin pong election, mga kapatid. Predestination answers not who will believe. It answers what will happen to those who believe. Amen. The answer, they will be conformed to the image of Christ. Furthermore, Scripture affirms God's universal salvific will. 1 Timothy 2:4, pinapakita nito na ang Panginoon po ay nais na maligtas ang lahat. Who will have all men to be saved. Ang liwanag po niyan. So, hindi lang elect ang nais ng Diyos na masave. 2 Peter 3:9, the Lord is not slack concerning His promise, as some men count His slackness, but is long-suffering to usward. Look at this. Not willing that any should perish. Oh, ano yan? Lahat pala gusto ng Diyos maligtas, kaya lang hindi niya po pinipilit ang tao. Mga kapatid, ang definition diyan pag pinabasa niyo yan sa Calvinist, who will have all elect to be saved. Yan ang mangyayari diyan. Not willing that any elect should perish. Yan po ang basa nila diyan. Hindi po ganyan yan, mga kapatid. Huwag babaguhin ang salita ng Diyos. This contradicts limited atonement and challenges unconditional election as defined in Calvinism. Salvation remains, Ephesians 2:8 and 9, for by grace are ye saved through faith. And that not of yourself, it is the gift of God. Alam nyo, binabaluktot po ito ng mga Calvinist. Ang gift of God daw ay yung faith. Ang faith dumarating sa pamamagitan ng pakikinig, Romans 10:17. Pero ang gift dito ay salvation, hindi po yung faith, mga kapatid. Not of works, lest any man should boast. Grace saves. Faith receives. Election explains God's eternal purpose for those who believe. Why Calvinism produces counterfeit gospel? Nasa finalization na po tayo, mga kapatid. Nasa finale na po tayo. Huwag muna kayong antukin, please. Amen. Why Calvinism produces a counterfeit gospel? The gospel is defined clearly. Alam na po natin ang 1 Corinthians 15:1-4. Tingnan niyo po, death, burial, and resurrection. Di ba? The gospel is Christ died for our sins. He was buried. He rose again, right? Now, anong turo ng Calvinist? Calvinism by redefining grace. Ni-redefine kasi nila ang grace. Election and calling introduces theological condition foreign to the simplicity of Christ. Iba po ang kanilang pong gospel. Iba po ang kanilang tinuturo. When regeneration must precede faith, di ba? Kasi ang turo nila, kailangan muna ma-regenerate ka. Buhayin ka muna bago ka makapanampalataya. Pag tinanong mo, kailan talaga naliligtas? Hindi agad makakasagot yun. Kasi lito siya. Mga kapatid, regeneration must precede faith when Christ supposedly died only for the elect, and when assurance depends on perseverance rather than justification. Listen to this. Another gospel, it's subtly form. Kaya alam niyo po, pag ating pag-aaralan talaga ang Calvinism, hindi yung death, burial, or resurrection ang gospel. Ang gospel nila ay yung system mga kapatid, na pinili sila ng Diyos. Okay? 2 Corinthians 11:3, but I fear lest by any means, as the serpent beguiled Eve through his subtlety, so your minds should be corrupted from the simplicity that is in Christ Jesus. Napakasimple. Si Kristo namatay, inilibing at muli nabuhay. Ang sino mang manampalataya ay may buhay na walang. Very simple, di po ba? Napakasimple nun. A gospel that is not genuinely offered to us all o to all is not the gospel of grace. Kasi ang gospel of grace, ino-offer sa lahat. For our conclusion, election,
a doctrine of hope, not fear. Okay? Tama po ang eleksyon, pero hindi ang eleksyon according sa Calvinism. Biblical election magnifies Christ, not fatalism. Okay? Christ is the elect one. Israel was elected nationally. Servants were elected vocationally. The church is elected in Christ. The angels were elected for divine order. Believers are secure because Romans 8:30. Moreover, whom he did predestinate, them he also called, and whom he called, them he also justified, and whom he justified, them he also glorified. The gospel remains gloriously simple. Christ died for all. Salvation is offered to all. Whoever believes will be saved. Election, properly understood, listen to this, is not a doctrine of exclusion. It is a doctrine of purpose, assurance, and eternal hope in Jesus Christ alone. Therefore, ang doctrine of election biblically ay napakaganda. Okay? Diyan po nagtatapos ang atin pong paglilingkod sa inyo sa gabing ito, mga kapatid.